Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, ba tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo, ito pa gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong kapanglingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, di pa i-paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangan babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Yes! Puta guys, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, hindi magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante, DepEd, at saka po ang DA. Puro ho para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo ho, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is tayo, sa kabataan ngayon? Yes! Ang daming kabataan ngayon, tangingo, tama? Sino kayang may kasalanan nun? Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, ba tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo, ito pa gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong kapanglingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, di pa i-paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangan babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Yes! Puta guys, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina?
ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, hindi magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng ating pamahalaan ang pinaka-importante. DepEd at saka po ang PA. Puro ho para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is tayo, sa kabataan ngayon? Yes! Ang daming kabataan ngayon, tangengo, tama? Amen! Sino kayang may kasalanan nun? Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusa ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Yes! Sa vlog si Benji, Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, ba tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo, ito pa gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong ibang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, if I paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangan babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Yes! Yes! Putra guys, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, hindi magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng ating pamahalaan ang pinaka-importante. DepEd at saka po ang PA. Puro ho para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is tayo, sa kabataan ngayon? Yes! Ang daming kabataan ngayon, tangengo, tama? Amen! Sino kayang may kasalanan nun? Anak rito na nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Halos gabi na nakakauwi. Bakit? Pinagkakasya ang schedule dahil kulang sa mga kwarto. Minsan may mga estudyante kung saan-saan nag-aaral. Doon sa loob ng eskwelahan, mga kumpleto lang ng schedule ang mga subject. Tapos may ganong kalaking Itaas nyo ang inyong mga vlog! Ay tagal na nating naghintay sa inaasang tagumpay. Bakas na kahapon ay lumipas,
Damdamin iyong diringgin. Ito ang tamang panahon upang tayo ay umahon sa bagong umaga. Dala-dala ay pag-asa. Sama-sama tayong babago muli. Pagtiisin muli ang ating lahi. Sama-sama tayong babago muli. Ito na ang sandali. Sama-sama tayong babago muli. Pagtiisin muli ang ating lahi. Sama-sama tayong babago muli. Ito na ang sandali. Ladies and Maraming salamat po sa inyo lahat. Don Hekoy! At pag mabibigyan pa tayo ng pagkakataon, bibigyan ko pa kayo ng isang kanta na hindi nyo pa naririnig. Kaya abangan nyo po yan mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat. At ako'y masaya-masaya kayo nakapiling ko ngayong hapong ito. Sa po ng aking mga kasama, kami po ay nagpapasalamat ng marami. I love you all. Sumpa mo sa akin. Oh my thanks. Joke lang pare. Pero thank you very much kay Don Kekoy. Kaya maraming salamat once again kay Don Kekoy. Maraming salamat po. Hindi ko na patatagalin to. Total naman, nasa entablado na si Takero Miyamoto. Takero, liga dito. Ni Mami Ping. More on the write-ups po ako sa social media sa Facebook. Doon lang po ako. Pero nakakasama na po ako madalas ng mga kasama nating ibang loyalista dito. Noong 2016 pa, pero nag-start po ako sumama po for campaigning sa ating mahal na Pangulo since 2009. Bago po siya tumakbo na senador, isa na po ako sa campaign manager niya. Then, from the senatorial, tumutulong po sa pag-campaign until the Vice President, lumaban kami na Supreme Court, and this campaign for the President at umupo ang ating Pangulo. Ngayon ho ba, papayag, lumaban na tayo ng 2016 dahil hinapag po natin ang ating dapat talaga ating BP, BBM, dapat siya talaga ito tinabi. Anak rito na nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Halos gabi na nakakauwi. Bakit? Pinagkakasya ang schedule dahil kulang sa mga kwarto. Minsan may mga estudyante kung saan nag-aaral. Doon sa loob ng eskwelahan, mga kumpleto lang ng schedule ang mga subject. Tapos may ganong kalaking